Pasasalamat ni Rina Temblor at para sa ikalalhati ng kaluluwa, Lourdes Pascual at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sumayo pang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa kanyang lahat. At sumayo. Good morning! Good morning po. Kumusta po ang bawat isa? How is your morning? So, muli tayo nagtipon bilang isang pamayan ng Diyos na tagumpay sa atin, lalong-lalo na sa biyaya ng magandang kalusugan, biyaya ng ating buhay, biyaya ng mga tao na patuloy na nakikipagdaman ng kanilang pagmamahal sa atin. At sa pagkakamisan nito, inulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, lahat na gusto natin mangyari para sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating pamayanan. Mga kapatid, gawin natin ang ating mga kasalanan upang tayo may marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na nilulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagdasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, magkita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay ingapin at sa kahirapan ay iyong ligtas. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahit Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, itagulit mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mo mahal, kami maging marapat pagkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Isa. Sa mga nakaraang araw, nilagay niya ang Panginoon ang magiging Rumit sa panahon na lang, kaya inalit niya ang Panginoon mula sa akal, Israel, hanggang sa bayo ng Mulan, ang Galileya ng mga mutin. Sa kakalawang sa isang malaking liwanag, ang bayang malawak na nasa kaliman, na mananakay na liwanag sa mga tao sa buhay ng pagkakas. Iyong sila ang kanilang pagkakiwan. Nilagyan mo ang kanilang iba. Tulad ng mga tao sa panahon ng nangyari. Tulad ng mga tao na nangangin at mga magulang na kailangan. Ibig mo ang bansa malipit sa iyong bayan. Tulad ng pagkakalipit sa buko ng manyan. Lagi mo ang bayan ng mga dapat ilimang ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ating tanda, siya ay kaligtasan. Panginoon ay aking taglaw, siya'y aking kaligtasan. Taglaw ko'y ang buod, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako sa inuman. Sa mga pamanin na niyang iingatan, kaya naman ako'y walang akap-akap. Panginoon ay aking taglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang aking itigil. Isang bagay itong buong itigil. Ang ako'y lumapit sa banal na sentro upang kailangan niya ay mamasdan ko at yaong natubay niya ay matamo. Panginoon ay aking taglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nanalig, ako'y mabubuhay at saksihan ko ang iyong kabutihan na inagawan mo sa mga ilan. Ang Panginoon Diyos ay iwan ay basa sa kanyang salita. Panginoon ay aking taglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Pagkaya kayo sa pangalan nila, ipagtayunin ang pangwala sa inyo at pagkakapalagi sapagkat ibinalita sa akin ng mga masukan ito na kayo raw ay mga kanita. Ito ang tinutukoy ko sa kanisa.
Pablo ako, at yung nagsasabi, ako'y pinapolo. Hindi ko pa naman nagsasabi, Pedro ako, at pinagsabi pa, ako'y kay Cristo. Ako'y na aking ba sa Cristo? Si Pablo ba na nagsasabi para sa Cristo? Binitigan ko kayo sa kanan ni Pablo. Sinundo ako si Cristo, hindi ko pa pamilyan. Hindi ko pa mag-aral na magpupalitan. Pinangaral na ito, ngunit hindi ko makita ang mga bagay sa kamulungan ng sanlibutan upang sa iyo'y hindi mo wala ang tulungan ang kamatayan ng Kristo sa ang salita ng Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat para sa Ebanghelyo. Ikain mo poong nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayan ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Nephtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon ay lupain ng Nephtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintel. Itong bayan nagkapuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, ay nakakita ng maniling niyang ilaw. Iwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa dilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talindan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ng Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng labat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mamalakaya ng mga tao. Doon din, iniwan nila ang kanilang mga labat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang mga kapatid na si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng labat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mula sa kadiliman,
patungo sa liwanag. Muli magandang umaga po sa inyo lahat. Morning. Morning. Ang mga banal na kasulatan ngayon ay nagtatagpo sa isang makapangyarihan at katuhanan. Ang kadiliman na nagpapabigat sa ating buhay at mundo ay hindi ang huling salita. Sapagkat dumating na ang liwanag na tumatawag sa atin na sumunod at ibahagi ang liwanag nito. Mula kay Propeta Isaías, naririnig natin ang tungkol sa isang bayang matagal na nabibigatan ng anino ng pang-api. Lubhang tinamaan at pinahirapan ng sari-saring mga problema. Ngunit ang pangako ay malinaw na malinangkaw. Ang bayang lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng isang dakilang liwanag. Sa mga nananahan sa lupain ng kadiliman ay sumikat ang liwanag. Hindi lamang ito isang malayong propesiya, ito ay isang realidad na nagkatawag tao kay Jesucristo. Inuulit ng salmista ang pag-asa nito na nagpapahayag ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan at nagtitiwala ang kahit sa pagsubok. Makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ang ganitong pagtitiwala ay hindi kawalang muwang. Ito ay nakaugat sa katiyakan na ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Sa ating pangalawang pagbasa, sa liham ni San Pablo sa mga taga-Corinto, ipinaalala sa atin ni San Pablo na ang liwanag na ito ang nagbubuklod sa atin bilang isang katawan kay Kristo. Pagkamat marami tayo, isang ating spirito na tinatawag upang gamitin ang ating mga kaloob, hindi para sa sariling interes o sa sariling kalumatian, kundi upang maglingkod sa isa't isa at tatag ang komunidad ng pananampalataya. Ang liwanag na dala ni Kristo ay dapat bahagi natin sa ibang mga tao, sa ating mga kapatid. At sa ating banal na Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, nakikita natin ang katuparan ng propesiya nito. Nang marinig ni Jesus na si Juan Bautista ay napinagbo, siya ay umalis patungong Galilea at doon sa mismong rehiyon na binanggit ni Isaias. Sinisimulan niya ang kanyang ministeryo at siya ay tinawagan, magsisi kayo sapagkat ang harian ng langit ay malapit na. Tinawag niya ang mga mangingisda. So yung unang pagtawag ni Jesus ng kanyang mga disipulo. Tinawag niya sina Simon, si Andres, si Santiago at Juan. At binago ang kanilang mga ordinaryong buhay sa pamamagitan ng isang simpleng paanyaya. Sumunod kayo sa akin at iniwan nila ang lahat. Hindi lang ang liwanag ng kanyang presensya at ng kanyang mga layunin. Kaya sa umagang ito magandang pagnilayan natin sa ating sariling buhay. Ano kaya ang mga kaliliman ang taladala natin? Maaaring ito ay personal na mga hirapan, maaaring meron tayong karamdaman, sakit, pagdududa, pagkamatak sa ating mga pamilya at ang ating pamayanan. Maaaring ito ay mas malawak na anino ng kawalan ng katarungan, kahirapan. So, sa ngayon, matunog yung isyu ng corruption, yung mga cruise project, sa report, tapos na yung mga tulay,
wala sa pakilan. Yung mga kababayan natin ay nalulubog pa rin sa baha. Kaya tulad ng mga paghagpang ni Kristo sa kaliliman ng Galilea, ang Panginoon ay nag-ayaya sa atin na tayo ay mabuhay sa liwanag. Hindi niya tayo hinihiling na tayin, unang mawala sa kaliliman bago tayo kumilos. Sa halip, tinatawag niya tayo na sumunod sa Kanya, tulad ng ginawa ng mga unang disipulo, sila Pedro, sila Juan, tulad ng mga mangingisda na hinayaan sumikat ang kanyang liwanag sa kanilang buhay. At sila ay sumunod kay Jesus. Maging sa pamamagitan ng mga gawa ng kabaitan, pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga nasaraynayan, yung pagiging pinagmulan naman ng pag-asa sa mga tao, ating mga nakasalumuhan. Tayo ay nagiging mga tagapagdala ng barihong dakilang liwanag na pinahayag ni Isaías. Manalangin tayo na sa buhay natin, buksan natin ang ating mga puso sa liwanag ni Kristo, talikuran na lumang pumipigil sa atin sa kaliliman, at sagutin ang kanyang tawag na sumunod sa alinadala, kanyang nadalhin ang kanyang liwanag sa bawat sulok ng ating buhay. Kaya nawa, tulad ng mga unang disipulo na madali nilang iniwan kanilang buhay, iniwan nila ang dati nilang buhay at sila ay sumunod kay Jesus. Maaaring tayo ay may kanya-kanyang dala. May dala tayong mga packages. So, nawa, maging tulad tayo nila ni Simon, Pedro, Juan, Santiago, na sumunod kay Jesus. Mga kapatid, tayo pa tumayo at ipahayag natin sa Diyos ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ang igawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya bilang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus na matay ng ibigin, nanawag sa kinaroroonan ng mga imao, nang maikatlong araw na buhay na mabuti. Umakyat sa langit, nalulublok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon pagmumbalang panulito at upong sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Bilang mga kasunod niya, buong pagtitiwala tayong tumalapit. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, religyoso at misyonero, patuloy nawa sila maging tapat at masigla sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pagkalooban nawa sila ng karunungan at kababaang loob upang matugunan ang laganap na kahirapan at malabanan ang katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ni Jesus, tahang ginawa nila ang buhay ng lingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o religyoso. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, patuloy nawa sila panalig
Sa nakagagaling na salita ng Diyos, manalangin tayo Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. para sa mga limao, makapagpahingalawa sila sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. bilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang ipapakapangailangan ng ating mamayanan, magdalangin ang ating sarili kalilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ama namin, turuan mo kami maging tapat mo. Tumayo po lang. Manalangin sa mga kapatid, para itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa pagkulan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niya. Santo, magpasawalahan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Kita sa Diyos ang inyong puso at iwan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan dahil na ikaw ay pinagtaksidan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging inaiba sa amin. Bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkakasuwayin. Ginawa mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao. Ang ginay mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad sa pagdatangi mo sa kanyang nagigit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay nagpanubalik sa aming ulit sa iyong kasiyahan, iyong pag-ibig sa aming waksin nung ikaw ay aming suwayon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyaw ng papuri sa iyo na walang kupay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong nagakanan. Ama namin banal, ikaw ang pagkalit ng kabanalan sa amin ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isan ko sa loob na maging handog, ginawa ka ng tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun.
Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at akin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Kaya binabara matapos ang hapunan, tinawagan niya ang kalis, balik kanyang pinasalamatan, nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ulat ng tangkipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kay kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunyayin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ilang pagkain inumin, masasaluhan natin, hanggang sa ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na ikaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng Panginoon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapag namin buhay si Pang nag-anap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na Papa, ni Elias ng Obispo at ang kanang mga kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin Higlay, yan may pag-asa sila ay muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa buhay ng walang kaysa ng mahalang rin Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose at kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay nito sa daigdig ng kalugod-god sa iyo. Ipag-iwan naman namin ang pagpupuri sa ikararanan mo sa pamamagitan ng anak ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasama hanggang Tagpilin mga galing utos ang Puro ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos. Ipahayag natin ang lakas loob.
Reklamo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kabiyagan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, itas sa kasalanan, at layo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanagitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ng pamilya, kapayapaan ang pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ewan ng Diyos, awa ka. Poder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Sa amin, pero ng Diyos pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesus, siyang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga itinyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita, malamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob sa aming pagkikinabang sa iyong kagandahan mo. Nabubuhay namin, ginawa namin meron ang iyong pagpapalang sa aming binigyan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagsayon po lahat para sa panalangin kay Maria mapagampon sa mga Kristiyano. O Maria mapagampon sa mga Kristiyano, aking ina at ginanang Hawa, masdan mo ang aking mga paghihirap at magdalang habag ka sa akin. Tulungan mo ako alang-alang sa pag-ibig ni Jesus na iyong mahal na anak. Sa iyo ko inilalaga ang aking buong pag-asa. Kupkupin mo ako at tulungan sa aking pagdadalamhati. Huwag mong tulutang magkasala ako kay Jesus dahil sa aking kakulangan sa pagpapaumanhin. Ikaw na siyang pag-asa ng lahat ay maging pag-asa ko nawa. Palipos ng kabutihan o puspos ng kaluwalhatian o mahabaging kumina at aking pag-asa. Masdan mo ako na abang makasalanan. Kung hindi mo ako sasakluluhan ay mapapahamak ako. Sa iyo ako dumudulog. Huwag mo akong pabayaan kailanman. Ikaw ang nagligtas sa lahat ng nagmakaawa sa iyo. Iligtas mo rin ako. Sa ilalim ng iyong awa ako sumisilong. Ikaw ang nagtakbuhan ng mga makasalanan. O Maria mapagampon sa mga Kristiyano, ikaw ang aking ina. Sinong kailan may humingi ng iyong tulong na hindi mo dinilig. Ina ng Diyos at aking ina, gaanong pag-asa ang tinatamo ko pagkatapos kong magparating ng hinaing sa iyo. Ikaw ang aking lakas. Ipagtanggol mo ako at kukupi. Magdalang kapag ka sa akin at iligtas mo ako. O Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano. Magsipo pang lahat para sa ilang paalaala. Isang mapagpalang araw po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Good morning. Unang paalaman po, kakaroon po tayo ng Ash Wednesday. Ito po, February 18. Meron po tayong isa dito ng alas 7 ng gabi. Pangalawang paalala, meron po diyang poster at tarpaulin na pinadala ng mga Pilipino sa John na iyan po ay nag-aanyaya para sa bisita iglesia. Medyo matagal pa naman, March 14, yan po ay galinapin po sa Bataan. Kung gusto po mag-join, kung makikisita iglesia, sabihin lang po. Thank you sa ating choir, sa ating sponsor, sa ating
nag-offer sa araw na to. Maraming salamat po sa inyo. At ang ating banal na misa sa linggo, ang pari ng Carmelites na po ang papatuloy. Ito po. Meron po mga activities ang ating chapel. Una po ang ating pabasa. Ano po? Kami po sana ay magkaisa na sagawa ang ating pabasa dito. Pero bukod dyan, unahin po natin ang ating Ash Wednesday, February 18. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong pakikisa, lahong dito sa ating, tigis dito sa ating at chapel. Maraming salamat sa ating Brother Carmelites. And of course, sa ating Prince Presider, si Reverend Father Rico Paulsen ng Carmelites, OCAR. Thank you sa ating lector commentator, and of course, sa ating nag-assist sa ating BBC at ang ating server from Brother Carmelites. Maraming salamat po. Happy Sunday. Maraming salamat din po na tayo ay sama-sama sa linggong ito, pagdiriwang ng ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsunod po kayo habang inagawan ang pagbabatas. Pagpalain naman kayo at ingatan ang Panginoon ngayon at magpasawalan ng kanan. Amen. Naway ang bagaya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalan ng kanan. Amen. Ingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalan ng kanan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Kaya alay na natin ang banal na misa, kumain kayo at mamuhay bilang mga tunay na nagkasunod ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapag natin ang Panginoon at ang bawat tao. Oh, takot ka? Takot ka sa holy water? Thank you. Ano, nag-start na sila.